Bakit kaya ang daming naniniwala na kayang protektahan sila ng anting-anting mula sa aswang? Paano kung isang gabi hindi pala ito sapat? Makinig kayo ng mabuti, ito ay isang kwento na hindi ninyo malilimutan. Lumaki ako kasama ang lolo kong si Damian, ang pinakamagaling na albularyo sa Sitio P. Ang sikreto niya, yung kakaiba, itim at hindi masirang anting-anting na nakasabit sa liig niya. Dati, akala ko gawa-gawa lang ang mga kwento niya tungkol sa aswang, hanggang sa kami mismo ang inatake. Gabing-gabi yon, tahimik na tahimik ang Nobyembre. Bigla, may kumakalmot sa bubong namin. Malalakas na yabag, hindi pusa, hindi daga. Napako ako sa kinatatayuan ko. Kinuha ni Lolo ang kanyang itak at inutusan akong manatili sa loob. Pero sumilip ako at nakita ko. Sa ilalim ng puno ng mangga, matangkad, payat at may pulang mata na nilalang na hawak ang patay naming puting manok. Hindi tao, hindi hayop. Hinarap ito ni Lolo, nagliliwanag ang anting-anting niya. Pero tumawa lang ang aswang. Wala nang silbi ang anting-anting momyan. Naglaban sila. Bakal laban sa kuko, apoy laban sa dilim. Naghagis ako ng asin at bawang, desperado na makatulong. Sa huli, nagmistulang usok ang nilalang. Nang gabing iyon, sinabi sa akin ni Lolo, ang anting-anting ay gumagana lang kung wala kang takot. Simula noon natutunan ko minsan, kailangan mong maging sarili mong tagapagtanggol. Magiging matapang ka kaya,